Ilan pa sa sentro ng ikatlong sona ng Pangulo ang kuryente, digitalization at trabaho. Mula sa mga binitiwang pangako, ano na nga ba ang natupad at ano pa ang kailangang trabahuin? Narito ang part 2 ng Special Agenda Report ni Sujin Kim. Kasama sa mga binigyang diin ni PBBM sa kanyang 2024 SONA ang pagsulong ng sektor ng enerhiya. Mula sa pagpapalawak ng supply hanggang sa pag-amyenda ng mga lumang batas. As energy projects get completed and new investments pour into this sector, we expect our nation's power supply to increase. Ipinangako ng Pangulo ang pagtutulak sa Unified Philippine Grid na magdurugtong sa mga isla ng bansa sa isang buong transmission system. Hinikayat rin niya ang Kongreso na repasuhin at amyendahan ang EPIRA o Electric Power Industry Reform Act of 2001. Isang batas na nilayong buksan sa kompetisyon ang sektor ng enerhiya para mapababa ang presyo ng kuryente. Hinihiling ko sa Kongreso na pagtulungan na natin ito alang-alang sa kapakanan ng mga Pilipino. Pero sa kabila ng priority label nito sa LEDAC, nabigo ang 19th Congress na ipasa ang anumang EPIRA Amendment Bill bago ito mag-adjourn noong Hunyo. The promise of lower electricity cost brought about by the EPIRA. Nangyari po ba yun? Nung dumami ang small players, bumaba ba yung cost of power? Para sa ilang ekonomista gaya ni Sony Africa ng Ibon Foundation, mas malalim pa riyan ang problema. Hindi lang batas ang dapat baguhin kundi ang buong struktura ng sektor, kasabay ng mga hakbang para sa mas matibay na supply ng kuryente. Binigyang diin din ng administrasyon ang digital connectivity bilang sandigan ng makabagong ekonomiya. We are steadily progressing towards our targets in the medium term. Our power and internet services are continuously being upgraded in both capacity and connectivity. Together with our private sector partners, we will efficiently harness the concept of common towers to provide connectivity to Filipinos who are at the far end of the last mile. Ano na ba ang nangyari mula noon? Nitong January, binigyan ng go signal ang pagtayo ng 1,000 telecommunication towers sa buong bansa sa ilalim ng halos 8 billion peso initiative ng PhilTower. Lunsod man o liblib na bayan, layunin ng mga toring ito na palawakin ang saklaw ng internet at communication. Kasama ang mga economic hub tulad ng BGC, New Clark City at Morong Discovery Park sa pagtatayuan ng mga common tower. Kamusta naman ang rating ng mga stakeholders sa administrasyon pagdating sa digitalization? Sa akin naman 8 yan. Maganda naman ng progress ng administration, especially because they're really serious in funding itong mga free wifi sa mga hard to reach areas. It's an 8. What would make it a 10? Perhaps actually more investment from the government, more support from the government. So if he gave an 8, what would you do? Same. An 8. What would make it a 10? Basically, it's really hard to get a 10 because when you say 10, there's a confluence of many variables, including infrastructure rollout, which I think similar to if the budget of the ICT would be a measure, it's just the same as similar to past administrations. Ang hatol, may pag-usad, pero babala ng industriya. Kung walang mas malaking budget at suporta mula sa gobyerno, maaaring manatiling out of reach ang digital equity para sa milyong-milyon. Matapos ang mga hakbang sa pagpapalawak ng koneksyon at internet sa buong bansa, ang mas malawak na tanong, paano naman ang kabuang klima ng pagnenegosyo sa Pilipinas? Isang mahalagang panalo para sa Marcos administration ang pag-i-improve ng international reputation ng Pilipinas. Tinanggal ng European Commission ang bansa sa listahan ng mga high-risk countries para sa money laundering at financial crimes, ang basihan ng EU, ang iniusad ng Pilipinas pagdating sa legal at regulatory standards. Pero habang pinaigting ng pamahalaan ang kampanya para sa mas business-friendly na ekonomiya, ang susunod na tanong, nagbubunga ba ito ng trabaho? A substantial number of investment pledges have already commenced operations, with many more at various stages of development. Sa bilang natin, bukod sa malalaking kita para sa bansa, makakalikha ang mga ito ng mahigit 200 at 2,000 trabaho para sa ating mga kababayan. Fast forward to today, ayon sa pinakahuling datos, nangyari naman. Kinumpirma ng Board of Investments na mahigit 200,000 trabaho na ang nalikha sa unang kalahati ng 2025.
Ayon din sa Philippine Statistics Authority, nasa 50.29 milyon na Pilipino ang may trabaho noong Mayo. Mas mataas kumpara sa Abril at Mayo noong nakaraang taon. Pero nananatiling matindi ang suliranin sa underemployment. Unfortunately, hindi lahat as full-time employment. Kaya substantial din ang pagtaas year on year yung ating underemployment rate. Inaprubahan din ng Regional Wage Board ang 50 pesos na dagdag sa arawang sahod para sa mga private workers sa NCR. Pero hindi pa rin daw ito makatarungan para sa mga grupo ng mga manggagawa. They haven't done anything that would substantially help the workers the past 3 years. In fact, the 19th Congress has never done any law that actually helps the working class. Sa likod ng headline na record high employment ay may mas malalim na katotohanan. Maraming mga Pilipino ang may trabaho, pero ang makabubuhay na sahod ay nananatiling out of reach. Para sa Agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.